Good day guys, for today's video, samahan niyo ako magbulos ng Banamay. So mag-share ako ng konting information para iwas mortality tayo. So ayan guys, kunin lang natin yung similya ng Banamay. So guys, sumagot na rin tayo ng mga katanungan. Kadalasang tinatanong sa akin sa mga interesado mag-isdaan o mag-alaga ng Banamay. So isa sa mga natatandaan kong tanong nila ay yung ilang pieces ba per square meter ang nilalagay sa plaisdaan pagka dating sa Banamay. So guys, para sa akin, iba-iba yan. Depende sa lalim ng plaisdaan mo o kung ano yung mga kagamitang meron ka. Katulad namin guys, gumagamit lang kami ng pampaikot ng tubig pero wala talaga kaming aerator. So hindi kami nagsasagad ng bulos. Kadalasan 6 to 10 per square meter lang ang binubulos namin. Kasi guys, hinahaluan naman namin to ng bangus, ng alimango. Ang logic kasi namin talaga para hindi mapatlang or hindi tayo masiro sa harvest. Kasi nangyayari yan guys talaga, sa totoo lang. Marami dito or kahit kami dati nangyayari yan sa amin na halos walang harvestin. So bubunot ka na naman ulit sa bulsa mo para may mabulos ka lang ulit. So ganun din kahirap yung pamamalaisdaan kapag hindi mo alam yung mga process ng tama. Kagaya namin guys, nung nagsisimula kami, nangyayari din sa amin yun. Pero ngayon, awa naman ng Diyos, hindi na nangyayari sa amin yun. Lagi naman kami may harvest at laging sumusobra talaga yung kinakapital namin. Katulad nito guys, etong binulos natin, nasa 200,000 lang to ngayon. Kasi tinatimingan namin yung binabalak namin, magdagdag kami ng bulos ng alimango. So ito, less than 10 per square meter pa nangyari dahil itong 200,000 na to, ilalarga namin to sa 3.5 hectares. Ito guys, humarvest lang to ng 3 hanggang 4 na cooler. Bawi ka na rito pag sobra-sobra na yun. 2 cooler para sa semilya, pangatlong cooler para dun sa bayad sa bantay, yung pangapat sobra na yun guys. Pero may nangyayari na halos wala talagang harvestin, kaya ayun ang dapat natin iwasan. So guys, etong pag-nursery, isa tong sa mga paraan namin para maiwasan yon. Bigay ko lang dati, kwento ko lang sa inyo yung na-experience namin dati. Bumili kami ng 100,000 na similya sa bagong supplier. So anong nangyari, dun pa lang guys, ayan makikita nyo, diba, gumagalaw yung similya. Dun pa lang sa hatchery, may problema na. Nag-ipon sa gitna yung Banamay, yung mga similya, tapos hindi na gumalaw. So yun pala, pagka ganun, patay na. So hindi compatible yung tubig namin sa tubig nila. Ang suspecha namin nun, hindi pa ganong nadidissolve yung pataba na ginamit namin sa plaisdaan, kaya yung tubig namin madumi. So guys, isipin nyo naman kung paano kung hindi kami nag-nursery. 3 buwan namin hihintayin yung Banamay, wala naman pala kaming hinihintay. So kaya ayan, napaka-importante guys na magtayo kayo ng nursery. So kapag nag-nursery kayo, pagbulos nyo dun sa plaisdaan nyo, alam nyo na agad kung may nabuhay or kung may namatay. Kung maraming nabuhay or kung maraming namatay. Kasi guys, kadalasan ng namamalaisdaan, 1 buwan bago mag-check. 1 buwan na yun na sayang na panahon. Di kagaya nito, 5 days lang, alam mo na. And guys, ang kinagandahan pa niyan, ma-aerator mo sila. So yung pagbabago ng weather o pagbabago ng tubig sa kanila, galing hatchery yan, kompleto ng air pump yan, hindi na ganun maninibago yung similya dahil nga ginaya mo na yung kumbaga ginaya mo yung pinanggalingan nila. So hindi sila gaano masasaktan. Yan guys, kineklematize lang yan tapos ipapakawalan na. Pag napansin namin na naka-adapt na yung hipon, tapos gumaspang na siya ng konti, so yan, papakawalan na siya guys. Yan lang guys, thank you for watching, please subscribe.